Magandang hapon mga kaakibat. Welcome sa episode 33 ng Dunong Tulong Pangkalusugan. At ngayon, very special ang aking guest. Isa sa mga pinakamalalapit kong kaibigan mula pa nung med school. At aba, mga kaakibat, top 8 lang naman to ng psychometrician licensure exam. So, bigatin lang naman po yung guest natin sa araw na ito. So, I would like to welcome sa segment natin si Marylee Grace Alberto, RPM, MD. Ayan. Hello, Doc Meme! Hello, good afternoon po. Good afternoon, everyone. Ayan. So, ngayon mga kaakibat, since buwan pa rin ng Oktubre, yung topic natin para sa Sabadong ito ay may kinalaman pa rin sa mental health. So, para sa episode na ito, ituturo namin sa inyo ni Doc Meme kung ano nga ba yung mental health first aid. So, kung ano yung mga dapat ninyong malaman, ano yung mga ginagawa, ano yung mga steps, no, para maging isang mental health first aider. So, ayan. Sana marami kayong matutunan sa mini lecture natin para sa araw na ito. Okay. So, pag sinabi kasi natin, 'di ba Doc Meme, pag sinabi natin na mental health first aid, parang tulad lang din siya ng 'di ba, yung meron tayong tinatawag na basic first aid na yun yung mga ginagawa natin kapag halimbawa may naaksidente o nadisgrasya. So, kailangan ma-stabilize natin yung pasyente na iyon, no? Para, syempre, pag dinala siya sa ER. So, di ba, Doc Meme, parang ganun din naman sa mental health first aid na kapag ka may pinagdadaanan ng isang tao, let's say, talagang matindi na yung pinagdadaanan niya sa isip niya, and yung tipong parang sasabog na siya o kaya naman ay may tendencies, no, na maging suicidal or yun nga yung tendencies na gusto na niyang kitilin, no, yung buhay niya. So, meron din tayong tinatawag na first aid para doon. So, yun nga yung tinatawag natin na mental health first aid. So, syempre, unang-una muna na kailangan nating gawin ay kailangan alam natin yung mga senyales, no? Kailangan alam natin yung mga signs na pinapakita ng isang tao or ng isang pasyente na mukhang meron na tong mental illness or mukhang mayroon na tong matinding pinagdadaanan. So maraming mga senyales yun at iisa-isahin namin ni Doc Meme yun sa inyo. So una, yung pagkakaroon ng bizarre or unusual thinking. So, parang ba napansin ninyo, parang lately, bakit iba siya mag-isip? Parang not the usual, no? Parang merong naging difference, no, sa kung paano siya mag-isip, paano siya magsalita. And then, pangalawa, yung pagkakaroon ng hallucinations, no? So, 'di ba, Doc Meme, marami tayong types ng hallucinations, 'di ba? Meron tayo yung ah sa visual. May naririnig, yeah. Yun, Yes, yung una, mga visual. naririnig. May Mm. nakikita na hindi nakikita ng ibang tao. Most Yes. common yung naririnig sila na hindi naman naririnig ng Mm. ibang tao. Yes. So, yun yung mga hallucinations. So, bakit ganun, di ba? Na parang sila lang yung nakakita, sila lang yung nakakarinig. Pero yung other people na nakapaligid sa kanila, wala namang naririnig, wala namang nakikita. So, actually, di ba, Doc, may hindi lang naman siya limited sa visual tsaka sa auditory. Di ba, meron din yung tactile sa Oo, pandama. meron din yung tactile. Yung Mm. pakiramdam nila may gumagapang sa braso nila pero wala Oo. naman talaga. Yes. So, gano'n, no? Maraming klase ng mga hallucinations. And then, syempre, yung extreme mood changes. So, parang napansin natin, bakit biglang sobrang saya niya, o kaya sobrang lungkot naman, o kaya sobrang irritable. So, yung mga extremes of mood, no, na napapansin natin. Tapos, yung pagiging restless, parang laging pagod na pagod, no, pagiging agitated, parang mas mabilis uminit ang ulo, mas madaling mapikon, pagkakaroon ng disorganized behavior, parang hindi na niya naaayos yung mga gamit niya halimbawa sa bahay, sa dorm, no, ang gugulo ng mga gamit niya. Yun, hindi siya organized and even yung sa way of thinking niya, parang disorganized din yung mga thoughts niya. No, pagkakaroon ng marked decrease in activity. So parang dati active naman siya,
bawa, mahilig siya pumunta sa gym or mahilig siya mag-exercise, gumala, ganyan. Tapos parang biglang, parang all of a sudden, parang wala siyang ganang gawin yung mga bagay-bagay na na-enjoy niya noon. Pwede rin na difficulty concentrating, hirap siyang makafocus, no? Hirap siya na ma-focus yung attention niya sa isang bagay, parang lagi siyang balisa. Significant drop in performance at work or school. So parang ba sa mga estudyante, napansin ninyo na parang yung grades niya bumababa na lang bigla, no? O kaya halimbawa sa work, parang hindi na niya magawa yung, parang dati efficient naman siya sa work, tapos parang all of a sudden, parang hindi niya magawa yung mga, even yung mga simple tasks na inuutos sa kanya. And yun, significant withdrawal from friends and family. Parang all of a sudden, ayaw niyang makipag-usap sa mga kaibigan niya, ayaw niyang makipagkita sa sa pamilya niya, sa mga magulang niya, parang bigla siyang hindi pala kausap or parang nag-isolate siya ng sarili niya. So marami pang mga signs at yung ibang mga signs, ituturo naman sa atin ni Doc Meme. So, kadagdagan na signs is, ito yung mga taong nagne-neglect ng self-care nila. So, usually, ito yung mga tao na yung usually paglalabas sila, ayos na ayos, pero mapapansin nyo bigla, parang pinapabayaan nila yung sarili nila na hindi agad nakakasuklay, hindi na nakakaayos. Kasama din dito na hindi sila nakakakain ng maayos. Unlike dati na, papansin nyo, lagi naman silang kumakain on time, pero bigla-biglang hindi sila agad-agad kumakain, syempre mawawala ba yung suicidal thoughts or behaviors? Kasi itong mga taong to, minsan hindi natin napapansin, minsan pabiro, minsan nagsasabi sila na parang, minsan nga pabiro parang sasabi nila, ay gusto ko na mamatay, gusto ko nang iwan lahat, gusto ko nang tapusin to. Yung mga ganon, we should pay attention to that. And actually kasama dito yung non-suicidal self-injury, yung mga tao na sinasaktan yung sarili, minsan naglalaslas, and idadagdag ko na rin yung destructive or high-risk behavior. Kasi itong mga taong to, since yun nga, medyo yung pakiramdam nila, gusto na nilang mamatay, dahil gusto na nilang mamatay, hindi sila takot gumawa ng mga bagay na ikakapahamak nila. Kunwari, pag nagda-drive, minsan magda-drive sila sobrang bilis na parang walang pake kung mabangga sila or makabangga sila. Pwede din naman yung tipong, siguro isang example I could think of is, yung naglalasing ng sobra, kasi wala na silang pake if mapahamak man sila or what. Tapos kasama din yung confusion and disorientation. Kasi ito yung mga tao na parang usually naman, 'di ba, they function very well sa mga task nila, pero bigla-bigla parang nalilito sila but hindi sila makakonsentrate sa ginagawa nila. Parang nawawala sila sa sarili nila in a way, kaya yung task nila apektado din. And yon emotional outburst, ito yung mga tao na hindi unusual sa kanila, pero bigla-biglang naiiyak, biglang nagagalit out of nowhere. And isa din sa common sa kanila is sleep problems. Usually, hirap silang makatulog. Isa yon sa mga actually warning signs. Pag yung tao, hirap makatulog. At bukod doon sa mga nabanggit namin kanina ni Doc Meme, so nagkakaroon din ng mga weight or appetite changes. So parang extremes din kasi yan eh. Yung iba, kain ng kain, no? Dinadaan sa stress eating. So yan, familiar siguro kayo mga kaakibat dun sa term na stress eating. Yung iba naman, on the other end of the spectrum, hindi naman makakain. So either magigain ka ng weight or maglulose ka ng weight. Tapos being quiet or withdrawn. So kanina nga nabanggit ko, 'di ba, na parang nag-isolate sila from their friends and family. So parang dati naman, palakausap naman siya or parang dati madaldal naman siya. Tapos all of a sudden parang nandun nga siya, pero parang 'di ba, physically there pero mentally not present.
parang yung attention niya nasa ibang lupalop pala, no? So, pwede din yung iba, no, na nagkakaroon na ng substance use problem. So, parang dahil sa matinding pinagdadaanan nila sa isip, no, sa mga problema na hindi nila ma-manage, ang nagiging endpoint nila, yung iba nalululon sa droga, no? So yun, yung mga substance use sa mga pinagbabawal na gamot, or yung iba naman, yun nga, sobrang maglaseng, gaya ng nabanggit ni Doc Meme. Tapos feelings of guilt or worthlessness. So ito very evident din ito, especially dun sa mga pinagdadaanan ay depression and also yung anxiety, no? Yung feelings of guilt na parang lagi nilang sinisisi yung sarili nila, na parang pakiramdam nila sila yung may kasalanan sa lahat, no? Yung self-condemnation very evident sa kanila. Tsaka yun nga, feeling nila na worthless sila, wala silang kwenta, yung buhay nila walang kwenta. And very significant po mga kaakibat yung last bullet. So usually, no, kasi as normal people, especially kapag nandun tayo sa mga highly stressful na situations, may mga times naman talaga na nagkakaroon tayo ng emotional outburst, no? May mga times na nagiging irritable tayo or yung talagang malungkot tayo. Pero for a normal person, usually, di ba, Doc Meme, nakaka-bounce back naman tayo agad. Kumbaga, hindi siya nagper-persist for a long time. Pero for example, halimbawa sa mga kaibigan ninyo or mga kapamilya ninyo, napansin nyo, parang ang dami nilang na-tick off noon, parang na-check dun sa checklist natin. Tapos at the same time, parang ang tagal na, no? Lasting longer than 2 weeks. So, yun, mukhang ano yun, wake up call, no, sa atin ng mga potential na mental health first aider na mukhang kailangan na ng tulong nitong tao na ito. So, yun yung pinaka-importante muna. First step natin, know the signs. Dapat alamin ninyo ano ba yung mga senyales, ano ba yung mga pagbabago sa isang tao na kailangan ma-identify natin para alam natin kung kailangan na niya talaga ng tulong. So next, syempre, since napapansin na natin na mukhang may problema nga at mukhang kailangan nga ng tulong ng tao, we could actually approach the person. So we could start and initiate the conversation, pero we should take into consideration na it should be in a comfortable space and time. And hindi oras natin yung iisipin, kundi yung oras ng taong yon. We should speak from our own perspective na we could approach it in a way na sabihin natin na parang napapansin ko na humina ka kumain ng mga nakaraang araw. Parang napansin ko na medyo nahihirapan ka mag-concentrate sa trabaho o sa pag-aaral. Tapos, doon natin isisingit na, we are just concerned and here to help. Pwede nating sabihin na, nandito lang naman kami, gusto lang namin makatulong. Tapos, ayun, wag tayong manghinayang to say na, actually, we're just concerned and here to help the person. Tapos, hindi porket nakita natin, hindi porket may nakita tayo na medyo kakaiba dun sa taong yon, is pipilitin na natin na, uy, nakita ko hindi ka kumakain, nakita ko, hindi ka makakonsentrate, hindi ka makatulog, ganyan, ganyan. Kasi it is important that we actually respect their own interpretation of symptoms. Tama. Nagustuhan ko yung mga explanation mo dun, Doc Meme, kasi 'di ba very important na maunawaan nung taong tinutulungan natin na kaya tayo nag-reach out sa kanya ay dahil meron tayong genuine concern sa kanila. Hindi lang yung para makialam or makiusi tayo, 'di ba? Kasi may Actually, difference yung dalawang yun eh. Parang yung iba kasi oo. siguro nagkakaano sila na, parang gusto mo lang naman makialam or parang Oo. curious ka lang naman, di Kaya ba? especially for these people kasi iba iba na talaga yung tingin nila sa sarili nila and sa paligid nila eh. So parang sometimes they're prone to misinterpretation na bakit ba, ba't ba nangingialam ka sa buhay ko? Parang yung mga ibang tao kasing ganun eh. So yun, ano mo yun, communication is key and yung proper approach is key para mabigay natin and ma-express natin sa kanila na gusto lang naman talaga nating tumulong. Hindi tayo basta-basta nangingialam sa buhay nila.
Tama, I agree with that. So yun, mga kaakibat, na-discuss na natin, know the signs. Then pangalawa, approach the person. So pangatlo, be supportive. So yun yung pagiging supportive ay isa sa mga pinakamahalagang ingredients, no, ng mental health first aid. So, kailangan maunawaan talaga, gaya nga na pinag-uusapan namin kanina ni Doc Meme, kailangan maunawaan talaga at maramdaman nung tao na tayo ay concern sa kanya at hindi lang dahil gusto nating makialam. So, kailangan ipakita natin na kahit may pinagdadaanan yung pasyente ay nirerespeto natin siya at pinapahalagahan natin yung dignidad niya. And ito, number 2 bullet, very important. Wag na wag nating sisisihin yung pasyente. Kasi first and foremost, hindi naman niya ginusto, di ba, Doc Meme? Hindi niya ginusto na magkaroon siya ng ganong sakit. So, wag na wag po nating sisisihin yung isang tao na bakit siya nagkakaganon. Dapat lagi tayong nanggagaling from a place of understanding. Yun nga, di ba, sa third bullet, be consistent in your emotional support and understanding. So, aside sa sinabi ni Doc Meme na communication is key, consistency is also key. So, dapat consistent yung suporta na ipinapakita natin, especially sa mga taong to kasi it will take some time. It will take some time bago sila makarecover, bago nila ma-discover kung ano yung proper na management para sa kanila. Kaya kailangan as mental health first aiders, as caregivers, no, tayo ay consistent din, no, na consistently na willing silang tulungan. And also encourage the person to talk to you or someone else. So, I think, Doc Meme, papasok din dito kasi sometimes, di ba, hindi natin maiwasan, nagkakaroon din ng caregiver fatigue, no? Especially for some cases na medyo matagal na, no? Na years na, let's say, for example, na minamanage, no? Na may mental illness. So, kailangan mas maganda na marami kayo, no? Kumbaga, merong support groups or merong parang bigger circle na tulong-tulong kayo na sumusuporta dun sa taong iyon. At kung halimbawa, dumating dun sa point na parang kailangan mong mag-take a break as a mental health first aider, kumbaga kailangan may pagpapasahan ka nung trabaho. Kumbaga, encourage mo yung may sakit, encourage mo yung pasyente na to always reach out to someone na kailangan laging meron siyang makakausap. And yun nga, syempre, to listen well. No more than giving advice, more than giving suggestions, no, I think yung mas mahalaga is yung marunong tayong makinig. Kasi a lot of times, hindi naman din talaga kailangan nung may sakit ng advice eh. Mas kailangan niya lang ng may makikinig sa kanya at may magva-validate nung feelings niya. Kasi maraming beses din, I believe mga kakibat, nabanggit din to ni Doc Marino sa previous episodes natin, na a lot of times, alam din naman nila yung solusyon. Parang gusto lang talaga nila ng someone na makikinig at magsasabi sa kanila na, hey, your feelings are valid. Hey, naiintindihan kita. No? So, minsan hindi naman nila kailangan na may mag-isip ng solusyon for them. Parang nandun lang sila sa point ng buhay nila na parang gusto lang nila may magsabi na may sense naman tong nararamdaman ko. And I shouldn't be guilty, I shouldn't feel bad, or I shouldn't condemn myself for feeling this way. And also give the person hope for their recovery kasi nga a lot of times it will take quite a while. Medyo yung journey towards recovery ay medyo mahaba, no, for most cases. So, yung hindi naman false hope ibibigay mo, pero yung tamang hope lang na eventually makokontrol din naman yung symptoms, no, with proper management. And yun nga, find accurate and appropriate resources. So, especially in this digital age na kinabibilangan natin ngayon, kung marunong lang naman tayong mag-research, yung tamang research, kung na-identify natin, na-filter out natin yung information, alam nating mag-identify ng facts versus fake news. Marami sa internet na mga helpful na mga resources and even mga support groups, no, na pwede nating i-suggest doon sa pasyente na makatulong sa kanya. Ayan.
And also, importante din na alam natin yung mga hindi dapat nating gawin. So, unang-una, number one, yung telling them to snap out of it or get over it. Kasi ito yung mga tao to, hindi na nga sila okay. So, we have to understand na hindi natin masasabi na kaya mo yan, magiging okay ka lang agad-agad. Kasi, these people, they need a different kind of help, not just the usual help. So, yun, you can say to them na pag napapansin natin na gano'n na nga, medyo may problema na, avoid telling them na you'll get over it. Kasi hindi siya agad-agad. It's a process. Healing is a process. Also, kailangan iwasan din natin yung pagiging sarcastic and hostile towards them. Kasi nga, these people are already going through a lot. So, it will really help if we will be sensitive over their feelings. Tapos, since yun nga, napapansin natin na they're not feeling well mentally, it helps din na hindi tayo over-involved or over-protective. Kasi may mga tao, kunwari, napansin nila na, uy, mukhang may symptoms of depression tong taong to. Sabihin nila, huwag ka muna lumabas, baka may iba kang gawin, huwag ka munang pumunta dito, baka may gawin ka, baka saktan mo lang yung sarili mo pag pumunta ka dyan. Ayun, we should still respect their individuality and their day-to-day routines. Also, naging yung parang inaano mo na, kailan ka ba gagaling? Ang tagal naman yan. Parang sinabi nga ni Doc Grace nung previously na, it takes time kasi for these people to be well. So, dapat iwasan natin na yung masabihin na, ang tagal mo na nagti-therapy, ang tagal mo na nagagamot, na di ka pa magaling. No, sobrang no nun. Kasi, as I said nga, people going through this, healing is a process for them. And also, ito for me, sobrang no-no neto, especially if someone is going through something na yung trivializing their experience and yung belittling or dismissing their feelings. Kasi ang classic example nito napapansin ko is, ako nga, ganito naranasan ko eh. Ako nga, ganito yung parang mas mahirap ko yung naranasan ni kaysa sa'yo eh. Si nga, ganyan eh. Ayun, classic example yan kasi for someone going through something like this, hindi siya nakakatulong to be honest. It just, for them, it feels like hindi pala nagmamatter. For these people, it sounds like hindi pala nagmamatter yung pinagdadaanan ko eh. Parang ganun yung pakiramdam na hindi pala nagmamatter yung pinagdadaanan ko eh. Kung mas mahirap yan, yung sinasabi mong yan. Ayun, yun yung iwasan natin na sabihin yung mga bagay na yon to these people. And ayun, last but not the least, we should not try to cure them or solve their problems kasi these people, they need a different kind of help and yung pinagdadaanan nila is not something so simple na basta-basta na lang mare-resolve. So, we should honor the process kasi healing is a process for these people and kung ano man yung process na pinagdadaanan nila, we should honor and respect that. And also, naniniwala din ako to help this kind of people, to help them. Patience is also key. Kasi nga, healing takes time. And for anything that takes time, we should always practice patience. So, best we could do for them is, support them in a way na paano ba nila gustong masuportahan. I think that's the best way we could help these people. Ayun. Ang ganda nun. Talagang dapat kasi, di ba, pag tumutulong tayo, Doc Meme, alam din natin kung anong klaseng tulong ba yung kailangan nila. Hindi yung basta bira lang tayo ng bira. So, especially yung mga ganito, ang mental illness kasi ay parang tulad lang din siya ng other physical illness. So, wag nating stigmatize yung mga mental disorders. Kagaya lang din sila ng diabetes, no, ng hypertension. Pare-pareho lang sila na sakit. So, pare-pareho lang din sila na nangangailangan ng
karampatang management. Ngayon, yung specific na type ng management, dun lang nagkakaiba. Pero kung ano yung tingin natin halimbawa sa tao na may diabetes, anong tingin natin sa tao na may hypertension, dapat ganun din yung tingin natin sa tao na may depression, may anxiety, merong schizophrenia, at kung ano-ano pang mga mental disorders. And yun, I agree with Doc Grace kasi totoo, depression, schizophrenia, those kind of stuff, sakit sila. And other people kasi, they dismiss it as pag-iinarte lang, and we cannot blame them naman kasi importante talaga yung mental health education, lalo na sa lay people, what we call, lalo na yung mga people not in the medical field. Kaya nga ginagawa natin yung mga ganitong bagay, di ba, Doc Grace? Para Yes, agree. to spread knowledge, to spread education about these things. Kasi we could really help a lot of people dahil there are people who are quote-unquote suffering in silence na hindi nila alam kung paano hihingi ng tulong. Or minsan, kahit sila mismo, hindi nila alam na kailangan na pala nila ng tulong. Kaya, importante itong mga ginagawa natin. Amen. Tama ka dyan, Doc Meme. So, para sa parang parting words namin, no, bago natin tapusin tong mini lecture na to. So, bakit nga ba tayo nangangailangan ng mga mental health first aiders? So, ito kasi yung bagay na pinakagusto nating maiwasan, no? Yung suicide. So, please know, mga kaakibat, na suicide can be prevented. No, very important, no, yung mental health first aid, no, for someone who is suicidal. So kaya tayo nagkakaroon ng mental health first aid kasi ayaw nating maka-witness or may mabalitaan na mayroong tao na mas piniling tapusin yung buhay niya dahil lang hindi na niya kaya, no, yung pinagdadaanan, or dahil lang walang nakinig sa kanya, no? Walang nagbigay ng oras sa kanya, no? Yun yung pinakaayaw nating mangyari. Kasi lalo dito, no, dito sa mundong to, no, na walang sino man, 'di ba, ang nabubuhay, sabi nga sa kanta, para sa sarili lamang. So tayo ay nasa isang komunidad, meron tayong responsibilidad sa bawat isa, no? At yung responsibilidad na yun, kasama dun yung pag-share ba ng burden, 'di ba, ng bawat isa, especially sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay. And yun din yung very reason bakit namin ginawa to ni Doc Meme. Kasi nga, kung mas maraming tao, mas maraming familiar na kailangan din pala ng mental health first aid, hopefully, no, in the future, bumaba yung suicide rates sa Pilipinas. And who knows, no, sa buong mundo. At mas marami, hopefully mas marami tayong tao na mailigtas, no, mula sa pagsusuicide. Any other parang parting message, Doc Meme, sa ating mga tagapakinig noon? For me, siguro, I could say na lang na you could brighten up someone's day. Parang it won't hurt to treat na someone else na nakakasalubong mo ay may pinagdadaanan din. Kasi hindi natin alam kung ano yung pinagdadaanan ng ibang tao. So, being kind to others and extending understanding really helps. Kasi minsan, 'di ba, baka yung makasalubong natin is madami na palang iniisip, madami ng pinoproblema, no? Being kind and being polite to other people, it helps kahit sa mga taong kahit sa mga service crew na pinupuntahan nating fast food, kahit sa Yes. mga driver na sinasakyan nating public um mga jeepneys, mga bus, ganon, it helps to spread kindness and just, spread good vibes, kumbaga, Yes. in better terms. 'Di ba? Kasi lahat naman tayo, we're going through something. So, yun na lang siguro yung best parting words na I could say. Thank you, Doc Meme. Sobrang ako
sa mga kinuwento mo kanina, even yung sa mga examples, ang dami ko ring natutunan, mga na-refresh sa akin ng mga examples, yung mga, alam mo na, mga pinagdaanan natin sa med school, mga tinuturo sa atin sa psychiatry. So, I hope din talaga, and I think marami talagang natutunan yung mga tagapakinig nood natin ngayong Sabado. And hindi naman ito ang first and last, di ba, na mag-guest kita dito. So, ayan, meron pa kaming isang nilulutong kwentuhan ni Doc Meme para sa Dunong Tulong Pangkalusugan. Kaya, stay tuned lang and patuloy niyo pong suportahan ang Kape, Kwento at Kaalaman. Thank you, Doc Meme! Ayun, thank you din, Doc Grace. Thank you din for the opportunity to share this kasi this is one of my, ano din very important to me. This is one thing na if I could share, whatever I could share, especially as someone who is on the field, who used to be on the field, and someone na, who had struggles herself, this is one of my advocate din. And sobrang grateful ako for the chance to share my knowledge to everyone else. And thank you din po sa pakikinig. Ayan, kaya patuloy niyo pong subaybayan ang Dunong Tulong Pangkalusugan. Paalam!